Alam mo ba? Sa pagsapit ng Kapaskuhan, isa sa mga inaabangan ng karamihan ay ang pagsisimula ng simbang gabi o Misa de Gallo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Sabi Lord kasi nila, kapag daw nakompleto ang siyam na simbang gabi, matutupad daw ang ating mga kahilingan. At pagkatapos nga ng misa, hindi mawawala ang mga pagkaing nakatatak na rin sa Kapaskuhan. Siyempre, ito ay ang bibingka at puto bumbong. Pero, alam nyo ba na ang simbang gabi ay isa sa pinakamatagal ng tradisyon ng mga Pilipino tuwing Pasko? Ang simbang gabi ay nagsimula noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 1669. Ito ay bunga ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa at bahagi ng debosyon ng mga Pilipino sa paghahanda para sa pagsilang ni Hesukristo. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Noong panahon ng kolonyalismo, ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda ay nagtatrabaho ng buong araw. Dahil dito, hindi sila makapagsimba sa normal na oras. Upang magbigay daan, ang mga pari ay nagdesisyong magdaos ng misa ng alas 4 o alas 5 ng madaling araw, kaya ito tinawag na simbang gabi. Sakto rin ito para sa mga magsasaka bago sila magtrabaho sa kanilang mga bukirin. Ang tradisyon na ito ay kilala rin bilang Misa de Gallo, nang ibig sabihin ay Misa ng Tandang dahil kadalasang nagsisimula ito sa oras na tumitilaok ang mga tandang. Pero, bakit nga ba ito mahalaga? Maliban sa Adbyento o Advent, mahalaga rin ang simbang gabi dahil ito ay paghahanda ng mga Kristiyano sa pagsilang ni Hesukristo. O God, who see how your people faithfully await the feast of the Lord's Nativity, enable us, we pray, to attain the joys of so great a salvation and to celebrate them always with a solemn worship and glad rejoicing. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Ito rin ay simbolo ng malalim na pananampalataya ng mga Pilipino at pagkakaisa ng komunidad. Ayon sa tradisyon, kung makukumpleto mo ang siyam na gabi ng simbang gabi, magkakaroon ka ng isang natatanging hiling na matutupad. Hindi dahil hiling tayo sa Kanya ng wish na regalo ngayong Pasko o meron tayong kailangan ipanalangin sa Kanya. Ang pagsimba sa simbang gabi, ito po ang tinatawag natin na 9 days devotion to the Blessed Virgin Mary, who prepared Jesus in her womb for 9 months. Kaya po kung magpapansin natin sa susunod na araw, ang ating prayers ay asking the intercession, honoring and venerating the Blessed Virgin Mary dahil siya po ang isang instrumento kung bakit pinanganak ang tagapagligtas. Subalit, higit pa sa hiling, ang tunay na diwa nito ay ang pag-aalay ng sakripisyo at pananalig sa Panginoon. Bagamat marami ang naniniwala dito, ang simbang gabi ay hindi lang para sa hiling. Ang diwa nito ay ang pananalig, pasasalamat at paghahanda para sa pagsilang ni Kristo. By whose grace you have placed your faith in the first coming of His only begotten Son, and yearn for His coming again. Sanctify by the radiance of Christ's advent, and enrich you with His blessing. Amen. As you run the race of this present life, may He make you firm in faith, joyful in hope, and active in charity. Amen. So that rejoicing now with devotion at the Redeemer's coming in the flesh,
you may be endowed with the rich reward of eternal life when He comes again in majesty. Amen. And Ang mga hiling ay simbolo lamang ng malalim na paniniwala ng mga tao. Ang panata kasi ng Simbahang Katolika ay ang patuloy na paggabay sa mga nananampalataya upang mas palalimin ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Ang Simbang Gabi ay patuloy na nagiging tatak ng pananampalataya at kultura ng mga Pilipino. Kaya sa bawat tunog ng kampana sa madaling araw, isang paalala na ang diwa ng Pasko ay hindi lamang sa mga palamuti at regalo, kundi sa pagsasakripisyo at pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, alam mo na!